walang pagdadalawang isip at buong tapang na binanatan at tinawag na bangag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi nga niya ito nang pangunahan niya ang proclamation rally ng PDP ngayong gabi sa Club Filipino San Juan. Ayon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mayroong isang presidente na bangag at hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80, pero pagdating sa panahon na yan ay hindi na siya gumagalaw. May patutsada din si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa aniya mabagal na aksyon ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga mahal na bilihin. Kasama din sa proclamation rally ang anak ni Digong na si Davao City Mayor Baste Duterte at Senador Robin Padilla. Bago pa nangyari ang lahat ng pagbanbanat na ito ay nauna nang bumanat si Senador Bato de la Rosa. Ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wala daw bahid ng dugong dahil sa oplantukhang ang mga iniendorso niyang senatorial candidate. Ipinagmalaki din ni De La Rosa ang mga senatorial candidate ng PDP laban sa buwelta sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na parang pinagbili lang daw ng suka ang ibang kandidato. Maanghang din ang mga iniwang salita ni Atty. Vic Rodriguez at Sagip Party's Representative Rodante Marcoleta. Ang nakabingbing impeachment trial naman laban kay VP Sara Duterte ang binida ni Atty. J.B. Hinlo. Ayon sa kanya ay kung ayaw ng taong bayan na ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa kanyang puwesto ay humihingi siya ng iboto silang lahat ng mga kandidato ng PDP laban para sa pamamagitan nito ay may kasanggana si Vice President Sara sa Senado pagdating sa usaping impeachment. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umaniyagan ng samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. Oh my God! Nakakatawa! Yung mga naghaha-react daw doon sa mga post ni Mr. President, ni BBM, ay mga pogo operators daw. Ha? Napunta na naman kayo sa pogo. Dinamay nyo na naman ang pogo. Tignan natin mga lods kung pogo operators ba to. Tignan nyo mga lods ha. 800, ano na 800 na oh. 777. Pogo operators ba yan? Mga totoong tao yan. Nasaan na yung matandang admin Rich? Pogo operators ba yan? Bobo ka? Halos yung iba nga kakilala ko at mga followers ko rin yung iba. Pogo operators ba yan? Tignan mo, mga totoong tao po yan. Hindi yan mga pogo operators at hindi rin yan mga troll. Kita mo naman. Diba? Diba? Yan ang pinapakalat, lalo na ng mga BBM vloggers na mga naghaha daw ay mga pogo operators. Na pogo operators na tayo mga lods. Hindi nyo na lang kasi tanggapin na pinagtatawanan na talaga si BBM. Malaking joke na kasi. Nakakatawa na kasi ang pinagagagawa ni BBM. Utang ina nitong si Diwata Paris Overload. Talagang lahat na lang talaga nang sasabihin ni Tatay Digong, ididemanda niyo siya. Ay, ambot aning Diwata Overload. Basahin natin yung kanyang sinabi. Puro patay-patay na lang. Tapos if they will be taken on their word, biglang sasabihin joke only. Ang latest na palusot, he is just expressing a legal opinion. Hindi na pwede yun. That's too much. Talaga ba? Rax, kung hindi na pwede yun, kamusta yung mga nag-hate ng mga kabataan ngayon? Diwata Paris Overload. Yun ang hindi pwede. Kamusta yung mga inosente at walang kamuwang-muwang na pinagre-rape ng mga adik? Mga inosenteng pinatay ng mga adik? Kamusta yon? Diwata Paris Overload. Yon yung hindi pwede. Pero grabe no, diyan grabe kayo maka-aksyon. Ang bilis-bilis nyo maka-aksyon. Basta galing sa bibig ni Tatay Digong. Hindi nyo lang magustuhan, aksyon agad kayo. Buisit kayo, pero yung mga inosenteng kababayan natin na naaapektuhan dahil bumabalik na naman ang taas ng krimen, mga adik, gumagamit ng droga. San ka? May bagong modus daw ng pandaraya para maipanalo ang isang kandidato. Yan ang secret shading kung saan kaya raw manipulahin ang boto sa pag-iimprinta pa lang ng balota. Ang sagot ng Comelec sa frontline report ni Bon Valdez.
ay maaaring gamitin laban sa iyo sa lahat. Hindi na raw nagulat ang COMELEC sa mga naaresto ng PNP-CIDG na nagpakilalang mga IT expert ng ahensya para mangikil sa mga kandidato na kung hindi, matatalo raw sila sa Bilang Pilipino 2025. Katunayan, may mga larawan na raw na ibinigay si COMELEC Chairman George Garcia sa mga otoridad ng mga sangkot sa umunoy sindikatong ito. Meron po sa Mindanao, 2 babae pa ang nag-iikot dyan. Meron din po dito sa NCR. Meron din po dyan sa may bandang area ng Visayas na umiikot. So, kung yan ay magkakasama, hindi pa po natin alam. Tuwing botohan, hindi nawawala ang iba't ibang estilo para makapandaya. Kabilang dyan ang pagbili ng boto at yung negative voting kung saan hindi na pabobotohin ng isang botante at lalagyan na lang ng indelible ink ang kanyang daliri. Pero dahil sa bago ang automated counting machines na gagamitin, may bagong modus din daw. Mayroong iimprentang balota na may secret shape umano ng kandidatong magbabayad sa kanila. Kapag ang botante ay bumoto sa kalaban, hindi ito mababasa ng machine. Ibig sabihin, hindi mabibilang ang boto. Agay. Simula na. Naalala ko tuloy yung sabi, kamakailan lang ni BBM. Yung sabi ni BBM na 12-0 daw. 12-0? 12-0 ba, BBM? Agay. Bantayan natin ang boto, mga lods. Alam naman natin, dito lang tayo makakabawi. Kaya bantayan natin ang mga boto natin. Ako, ipagdasal na lang talaga natin na walang dayaang mangyayari. Sa admin pa naman ngayon na, di ba, hindi mo mapagkakatiwalaan. At lagi niyong tandaan, mga lodge, ang sinungaling ay kapatid ng nagnanakaw. Good job, Meta! Basahin natin, mga lodge. Sinuspende ng Meta sa loob ng 180 araw ang Facebook page ni ACT Teacher Representative Franz Castro dahil sa umano'y impersonation. Pero mo, may mag-impersonate pa sa yung hinayupak ka. Facebook page ng senatorial aspirant na si Franz Castro sinuspende ng Meta. Bawal kasi sa Meta yung mga nangingidnap ng mga bata. Grabing violation yon, Franz Castro. Diba? Bawal sa Meta yung mga convicted sa child abuse and kidnapping. Gusto kong i-share itong isang Facebook reel na yung pahayag ng Pangulong Marcos Jr. ay lantarang kinontra o pinasinungalingan ni Congressman Martin Romualdez at iba pang mga opisyalis sa Tacloban, Leyte. Tungkol ito kung sino ang naunang dumating na tumulong sa Tacloban nung kasagsagan o pagkatapos ng Bagyo Yolanda. Okay? Pakinggan natin very clear ito. Rodrigo Duterte nga after 2 days. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Kaya noong November 8, 2013, si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabak sa atin! Yun! Ang malasakit! Sa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. Si President Rodrigo Duterte nga after 2 days na siya, nagdala siya. Kay siya po kasi nga taga Leyte. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors o mga relief goods. Sa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. Mula 3rd day ng Yolanda, nandito ka, walang mintis yung tulong nyo. Sa totoo lang po, kung hindi po sa tulong ninyo, hindi kami makabangon dito. Sa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. Sinasabi ni Congressman Martin Romualdez, sino yung babae, mayor ba yun ng... Basta, bakit? Nakalimutan niya na yun, yung mga pangyayari ngayon? Bakit niya nabanggit na ang unang dumating na tumulong sa Tacloban, panahon ng Yolanda, ay si Senator Tolentino? Makalimutin na ba ang presidente? O mayroon lang nag-feed sa kanya ng maling informasyon? So, sana may mga nagsasuggest na si then MMDA Chairman Francis Tolentino, sana gagawa siya ng pahayag na hindi siya ang nauna. Kasi nga panahon ng Pinoy administration noon, halos ayaw nilang tulungan ang Leyte, ang Tacloban, kasi nga Marcos Romualdez baluarte yan. Alam nyo naman yung hidwaan ng Marcos at saka Aquino. Napakalakas pa noon ang hidwaan nila. So, papaano nangyari na ang MMDA Chairman, Francis Tolentino, ang layo kayang Manila? Nalayo.
ang Davao, biyahe ka lang hanggang Surigao. From Surigao, pag cross mo sa anong street yun, nandun ka na sa Leyte, napakalapit. Kaya ako, sigurado ako na ang unang dumating na sa Yolanda na nagdala ng tulong ay si then Mayor Rodrigo Roa Duterte. So, anyway, ito matatawag lang na misinformation. Nagkamali lang o yung input, yung naibulong ba sa Pangulo, naibulong siguro na si Senator Tolentino ang unang dumating. O, yun din ang ibinida sa proclamation rally. Saan ba yun? Sa Davao del Norte, if I'm not mistaken. So sana, para matapos na itong issue na ito, i-correct ni Senator Tolentino na hindi siya ang unang dumating. Kasi yung, although hindi naman ina-after ni PRRD o Mayor Duterte noon, yung karangalan ba, parang naagaw, parang napunta na ang pasalamat na mapunta na kay Senator Tolentino dahil siyang unang dumating. Kaya lang, hindi yon ang katotohanan. So, ito, isang issue na dapat sanang ma-resolve kung magsalita lang si Senator Tolentino at i-correct niya na hindi siya ang unang dumating sa Tacloban. Bakit tahimik si Senator Tolentino? Kibit balikat lang sila? O ngayon, ang daming lumalabas na Facebook reel tungkol nito. Bahala sila kung ayaw nilang i-correct ang statement nila, basta ang alam ng taong bayan, pinakauna si PRRD na dumating. At salamat sa mga pahayag ni Congressman Romualdez. Hindi ko kilala yung babaeng parang government official din sa Leyte. Ito, pag-usapan natin ang reaksyon ng tatlong kongresista ng Makabayan Black doon sa isinampa ni VP Sara na petisyon sa Supreme Court tungkol sa impeachment case na laban sa kanya. Ito, News 5 na post 1 hour ago. Mariing kinondina ng Makabayan Black ang anilay tangka ni Vice President Sara Duterte na hadlangan ang impeachment trial sa pamamagitan ng paghiling ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Ito ay kasunod ng paghahain ni Vice President Duterte ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema upang questionin ang visa ng impeachment process na sinimulan ng Kamara. Okay? So ito, may kanilang pahayag itong tatlong kongresista ng Makabayan Black. Unahin natin si Representative Franz Castro ng ACT Party List. Sabi niya, the Vice President's move to halt the impeachment trial through the Supreme Court is a clear indication of her refusal to face the charges against her at the appropriate venue. The appropriate venue is the impeachment court, not the Supreme Court. Ito naman ang pahayag ni Representative Arlene Brosas ng Gabriela. Whatever happened to her earlier statement welcoming the impeachment and preparing her defense team, it is evident now that she is backtracking on her words. Hindi lang ito tungkol sa kanyang pagtanggi sa accountability, kundi pati sa kanyang mga salita. Kaya ito naman ang pahayag ni Representative Raul Manuel. The proper venue for raising objections and addressing concerns is within the impeachment court. It is disappointing to see the Vice President attempting to hinder the process instead of embracing it as an opportunity to defend herself as she claimed she was ready to do. Okay. So magbasa tayo sa mga comments. Lance Kurt Zimmerman Duterte. Sabi niya, mga bobong NPA ito. Di naman hinaharang ang impeachment. Kundi, yung pagsasampa nyo ng 4 na beses na bagyon sa konstitusyon. Isang tao gusto nyo ipa-impeach sa parehas na taon. Okay. So, Leoben Dries, sabi niya, sa Supreme Court kayo magreklamo, mga makabayan, kuno. Nikay Zol MacLean,
Nalusutan kasi ng NPA, ABB, convicted criminal at mga kawatan ang Congress. Kaya kung mag-cry, foul. Alam namin na mortal kalaban nyo, mga antay sa inyo. Pagod na kami sa mga NPA. Ting Zaid. VP Sara is a lawyer. She knows the law. While these three, well, abogado ba yung tatlo? Wala nga. Roylan Valencia. The Congress impeached VP Sara. Now she is taking legal action. You are questioning her again. How ironic. Luna Torilla. Ang gaba, dili gyud magsaba. Wait and see. Babalik yan sa inyo. Ang lakas ni Castro mag-question samantala siya nga ang convicted. Jopoy Batong. Karapatan niya yun. Bakit nyo pipigilan? Ha ha ha. Kayo lang ba ang may karapatan? Correct. Diba? Anong bawal yung pagsampa ng petisyon sa Supreme Court? Wala akong nakikitang bawal. Kinakabahan sila siguro dahil baka nakita nila na minadali yung proseso. Hindi nasunod yung proseso. Kung inayos lang sana nila yung proseso, edi baka hindi hahantong itong pagsasampa ng petisyon sa Supreme Court. Kaya, Benjamin Lino, questioning due process does not mean that BP does not want to face the charges. How could you expect good trial if the process is not good? Yun ang punto. Hindi nasunod ang proseso. Roger Manlangit, ito maganda. Ipatawag niyo po sa Quadcom ang Supreme Court.